would you be willing to mentor someone in business in the future? Oh, dahil kay Ate Rachel, kaya ako naging matapang sa business na to. Was there ever a time that you were close to giving up on being a businesswoman because of maybe a failed business venture or an experience that went wrong? Dumating ako sa point na sabi ko, hindi, enough na to. What are the similarities in succeeding in sports that can get you to succeed in business? Mundo naman natin, ang buhay natin, risk naman talaga yan eh. True. Nabubuhay tayo na hindi nga natin alam kung hanggang kailan tayo. Why? True. Parang why don't you try it? Welcome everybody to our All-Star Cover Story special interview for the month of March with the one and only Rachel Andakis. Thank you so much for being here. Welcome to the All-Star House. Thank you for inviting. First time here. How's the experience so far? Super light. Super Ang light. gaan lang. And malapit na tayo matapos. You're excited about that. Malapit na yung bedtime mo, diba? Yes. All right. Well, during the introduction, we listed all your accomplishments on the volleyball court and everything you've done since you've entered the world of Philippine sports. Needless to say, malaki yung impact mo. Malakas. People will remember you for a very long time. But maybe after this interview, people will also remember you for being the incredible entrepreneur that you are. You have a love for business, you have a passion for business, and as the old saying goes, kailangan sa business, aggressive ka. Yeah. Diba? Matapang. Matapang, aggressive. Palaban. And you will have some failures along with your successes, right? But you learn from the failures. So, overall, what is business to you, Rachel Andakis? What is, sabihin na natin, the secret sauce? Not exactly to succeed because you won't always succeed, but to stay there for the long term para hindi ka ma-discourage. Actually, for me, business is full of surprises. Sa akin, surprise, risk. And siguro para maging isang successful businesswoman ka, siguro meron kang courage and open-minded na kahit mag-fail, you'll never give up. Kasi ganun talaga yung na-experience ko. 16 years old pala ako, nag-start na ako mag-business. Nagtinda na ako ng shirt ko, may mukha ko yan. Ganon ako. Sa high school? No, college. First year college. Yeah. So may rad dyan, tapos may picture ko na nagsuspike ako. Sinesell ko yan sa mga FEU fans. So doon ako nag-start. Nag-sold out agad, no? Oo naman. So alam mo yon, kung hindi mo kasi talaga siya susubukan, hindi mo malalaman kung ano yung para sa'yo. So ako naman, risk taker ako, ang sinasabi nga sa akin lagi, masyado ako matapang in terms of business. Kasi pag may naisip ako, minamanifest ko yan, naka-folio na yan, meron na account ng business account yan. So ganun ako. So yun, try lang ako ng try, tapos hanggang sa ma-feel ko na, ay, ito pa na yung para sa akin. Right. Etong business na to ay hindi para sa akin. So dun lang, alam mo yun, dun sa process na yun, nagkakaroon tayo ng learnings, dun tayo mga failures. So para sa akin, yung business is punong-puno ng surprise. Yung motivation and yung inspiration to be active in business, was that something that was innate in you na? As in, nasa'yo na talaga all this time? Or did you have role models growing up nakita mo that made you want to be an aggressive entrepreneur? Actually, wala. So, yun yung downside. Kasi wala ako yung nilo-look up. Okay. Pero ganun ako ka-aggressive sa business. So, yun yung nakita kong downside na ako, palaban ako, pero walang nag-guide sa akin. What more kung may nag-guide sa akin? So, kaya ako nagbe-business kasi syempre, nung bata ako, nung 16 pa lang ako, sabi ko, gusto ko magkaroon ng extra money. Okay. So, yung side hustle ko kasi na nagmo-modeling ako. Okay. So, scholar naman ako sa FEU, pero ayokong humingi ng allowance from my mom and my parents. So, you wanted to be independent? Super. So, doon pumasok na business ako, nagkaroon ako ng mga endorsement, kahit 16 years old pa lang ako. Siguro, kasi nga matapang akong tao, pero yun nga yung downside, walang nag-guide. So, siguro nung time na yon hindi pa ganun ka-open yung world into yung mga young entrepreneurs. Especially women pa sometimes have difficulties. Di ba parang ang nilulook up natin nun, mga malalaki na SM, ganun na, pero wala yung
hindi, post lang ako nito, magtitinda ako. Yung mga ganon. So, yun yung nakita kong downside na wala nag-guide. What if kung meron? So, parang iniisip ko yun, siguro kung nakilala ko na tong nag-guide sa akin ngayon o yung boss namin na ganito, meron akong mga insights na makukuha sa kanya, siguro mas maganda yung flow ng business. Yes. So you never had a mentor? Never. You were self-taught? Yes. Wow. So, first question, what if someone came up to you one day, a young version of you, sabihin na natin, and was like, Ate Beshi, gusto ko ng mentor. Can you help me? Would you be willing to mentor someone in business in the future? Oo naman. Actually, nilolook up ako ng mga teammates ko. Parang, ate, gusto ko din mag-business dahil sa'yo. Gusto ko din itry ito dahil sa'yo. Laging ganun yung, alam mo yun, kahit hindi ko sila tanongin, tapos biglang sasabihin niya, dahil kay Ate Rachel, kaya ako naging matapang sa business na to. So, at least nai-influence ka sila. So, over the course of time, may learnings yan. Oo naman. So, it's so nice na you're willing to admit that hindi puro success. Yes. Kasi minsan sa social media, nakikita lang natin yung highlights. Yes, We don't see the lowlights. During your journey to becoming the businesswoman you are now, what were some of the learning moments or some of the failures that taught you lessons that until today, nasa isip mo all the time? Actually, alam mo kung anong tumatak sa akin. Sa business, masyado akong mabait. Talaga? Yeah. Manpower. So, yun yung naging failure ko, yung manpower. Dahil ako nga lang ang head ng lahat. Okay. So, kukuha ko na isang tao kasi hindi ko kaya yung time. Yes. Kaya ako kumukuha ng tao. Pero yung mga ideas, ako lahat yon. Pero hindi ko siya ma-execute kasi nga dahil nag-training ako, ganyan-ganyan. So, kumukuha ako ng tao. Pero yung mga taong nakukuha ko, medyo doon ako nagkaroon ng conflicts. Pasaway? Hindi naman sa pasaway, pero alam mo yun, nagka-conflicts. Yes. So, yun yung naging pinaka tumatak sa isip ko na ang hirap pala pag hindi din kayo, parang pag may conflict ka sa mga tao mo. Yung hindi in sync yung mindset yes. nyo. I mean, sometimes, syempre in sync kasi same kayo ng mga ideas and thoughts, pero yun nga masyado nga daw mabait. So, parang dahil nga sobrang busy ako, parang, sige, hindi, okay niya, ayusin niya yan, ganyan. So, hindi pala pwede yun. Right. So, pag magbe-business ka, kailangan naka-focus ka, kailangan talagang nandun yung oras mo. So, yun. Kaya, eventually, nag-business ng ako na lang. Pero yung nagkaroon ako ng for the family naman yun. So, ibang usapan naman yun. So, you're still playing volleyball. Obviously, you still make time for your family and friends. And maybe you still do modeling once in a while. And I'm sure you have other interests then, di ba? Given everything na ginagawa mo, and given na sometimes it feels like there's not enough time in a day. Super yun yung problema ko to oras. How do you manage your time to make everything work? Actually, nung sa ibang teams ako, medyo nahirapan ako kasi yung time namin is nasa gitna. Like 1 to 4. Oh. Yun. Kasi syempre sa umaga, hindi ka na pwedeng gumawa ng ibang activities kasi mapapagod ka for the 1 to 4 training. Correct. So ngayon, yun yung perfect times. Ang training namin is 5:30 a.m. Oh, wow. Matatapos kami ng 9. Okay. So the rest of the day, business sa akin na. yun. Right. Sa akin yun. Exactly. So nakapagturo ako, Pilates teacher ako, diba? So may turo ako, so naayos ko yung business, nakapag-post ako sa social media, naayos ko lahat. So talagang time management talaga. Pero nung nasa old team ako, nahirapan lang ako din sa time nga, sa conflict ng time. Was there ever a time that you were close to giving up on being a businesswoman because of maybe a failed business venture or an experience that went wrong? Or were you always headstrong and never close to saying, hindi ko na kaya to? Actually, yes. Dumating ako sa point na sabi ko, hindi, enough na to. Okay. Kasi parang ang laki naman lalabas mo, tapos hindi na naman siya mag-work. Pero, dahil nga sa lesson na natututunan mo, parang, wait, hindi ko naman pala kailangan mag-invest ng gantong kalaki. Kaya mo naman pala mag-business ng ganito at kaya mo din naman magpaikot ng ganito. So, dahil nga natututo ka na, so na-adjust mo na din kung paano i-handle yung mga bagay-bagay. So, ayun, tuloy pa din kasi hindi pa ako nagsastop yung business pa din and may mga dream business pa din ako. So, talagang, andun pa din yung eyes ko dun sa goal ko talaga na dream business. What is your dream business? Yon, my dream business, I wanna go into real estate. So, I want to have my own Airbnb. Wow. And then, ano pa ba? Siyempre, Airbnb, tas camping. Alam mo yun, camping site. Okay. Kasi I'm a very adventurous person. And very I love nature. So, yun yung dream ko talaga. And mina-manifest ko na siya. Actually, 2 years ago o last year? 2 years ago.
nagawan ko na siya ng folio. Wow. May pangalan na ako. Meron na akong perspective ng business na yon. Lahat. Kulang na lang execution. Sisipagan ko pa para matupad. So that Airbnb, is that like a beach house? Is that a house in the mountains? Apartment ba yan na you'll style according to your design? What's the, you said you've manifested it. So how does it look like? Yung first, siguro farm style muna. Okay. Nature, countryside. So yun yung una kong mga na-invest na lot. So yun yung gusto kong matayuan ng Airbnb. So you've invested in lots and properties na din. Would you say that real estate is still one of the best ways for long-term wealth? Yes. Why do you believe Kasi that? nag-aangat yung value niya, di ba? Like kung bahay niyo before 15 years ago, 3 million yan, 7 million So paano pa kaya ngayon? Tapos in the meantime, pwede mo pa-rent, di ba? Yes. Exactly. Actually, inaaral ko siya. Yung cost, and then yung rent, and then how much you're gonna get. So parang sabi ko, okay to. Tapos, own mo pa yon, hindi yan mawawala sa'yo. Tapos tumataas yung value niya. Kasi sabi ko, hindi yan yung gusto ko talaga. Sige, ipon lang ako ng ipon. Kaya ganon, talagang push lang para matupad yun din. Baka magpapatayo ka ng sarili mong agency, meron na ako. Meron na? Alam mo, kahit wala pa, nakapag-register na ako, may BIR na ako. May name ka na din? May name na ako, lahat naman. Can you tell us the name ng agency mo? Pwede ba yun? Pwede ba? You tell us. Hindi ko alam. Ayoko may gagaya. Huwag na. Cut Sige, na. we'll keep that in the low key. Huwag na. Baka sunod yun, may mauna na sa akin. Leave tayo. Joke. Huwag yun. Baka maunahan ako nung may mga budget eh. Wag. Ang ganda ng concept ko eh. Wag. Okay, so secret lang yun. So you want to get into real estate. That's one dream. I'm sure you have other dreams pa, di ba? Meron pa ba that you maybe thought of? Syempre yung palakin pa yung Forum de Manila. Gusto namin magkaroon ng cafe. In Manila or in Barcelona? In Barcelona. So tell us about the journey of starting a business in a different country. Yeah. Because some people, when they hear that, diba, ibang bansa, Spain pa, nakakatakot. Right? Naman. What made you take that leap and how did you make it happen? Sobrang na-surprise kami doon. Sobrang bilis ng transition. Like, 4 months o 3 months lang na planning. So, ang story kasi, yung dalawang tita ko, Tita Arlene and Tita Nerissa, is a baker talaga sa Barcelona. So, they supply breads sa mga Asian stores. Okay. So, 10 years silang ganon. And then, parang pag nagkikita-kita kami lagi daw, magtayo na tayo ng bakery, ganon-ganon. So, yung plano talaga is commissary lang yon. So, hindi mo siya open sa public for walk-in clients, gano'n. So, commissary para mag-distribute kami sa mas madami. So, suppliers Oo, pero, nag-change yung ba't hindi na natin open to na parang as a walk-in bakery talaga. So, doon siya nagsimula. January 4, 2024, doon kami nag-open. So, kaka 1 year lang namin last January. And this January 2025. So, sobrang happy ako kasi with the help of my titas din. Kaya natuloy yon. So, si Tita Arlene ko, siya yung nakakita ng pwesto. So, yung pwesto na yon is an old pizza store. Tapos medyo nagkaroon ng problema. Parang, kailangan yung magbayad ng medyo mas malaki, ganon. Tapos, sige, wag na, hindi na tayo tutuloy. Tapos, na-wave. Parang may na-wave something na ganon na hindi na namin kailangan ng super laking ilabas. Tapos parang parang binibigay na ni Lord, no? Parang, there's a sign. Parang, sige nga, try na namin doon. Kasi, akala na namin, hindi na siya matutuloy. Pero yung sa smooth, next na step nun is sobrang smooth na, sabi namin, para sa atin to. So, doon namin inopen. Do you like baking also? Have you always liked to bake? Actually, wala akong patience. Sa baking, tinry ko siya. I'm a good cook, Masarap ako magluto ng ulam, pasta, lahat. Kasi mana ko sa mama at papa ko, mahilig magluto. Pero nung pandemic, di ba, nauso yung ube, cheese, pandesal, ano pa ba yung uso doon? Basta yun, sa totoo lang, hindi nag-bake ako, ganyan. Yung alsa niya, alam mo yung nag-rise sa onti lang. Yep. Ako, wala nga akong patience. Kasi siguro yung pagiging athlete ko, gusto ko, rush, go, gano'n. So, nandun na kami, ibe-bake ko na. So, ko, hindi, pwede na yan. Umalsa naman siya onti. Pagkakagat ko, ang tik. Sabi ko ano ba yan? Hindi pala pwede sa akin yung baking. Yun na yung umano sa akin na, hindi ako, wala yung passion ko sa baking. Kasi nga,
kailangan mong eksakto yung measurement, kailangan mong mag-intay ng 2 oras bago mamatikman yung tinapay. So, para sa akin, okay, never mind. So, erase. Pero pag pupunta ako ng Barcelona, I'm a very fan ng tinapay ng 2 kong tita. Okay. Sobrang sarap, sobrang lambot. Kahit umabot ng 1 week, ang lambot. Sarap pa rin. Ang sarap pa din. And they're from Taytay din, mga Rizaleño kami lahat eh. So, ayun, dun siya nag-start. And wala talaga akong passion sa baking. Pero, dahil nga tayo ay isang risk taker, meron tayong masyado tayong matapang. So, tinry ko. Ito pa yung story. So, nung pumunta ako sa Spain, kaya ako naging baker doon kasi nga, dalawa lang si tita ko. Nagbe-bake. So, ako yung additional na pang-third. So, titang Arlene ko, nasa labas, siya yung nagsisell. Yung tita ko, master baker, siya yung nagbe-bake. Kulang. Imagine, siya lang ang nagbe-bake. Kailangan mong punuin ng istante. So, nag-bake ako. Nag-bake ka din. And mas masarap yung bread this time. Masarap na. Oo. So, same recipe naman yun. Pero dun ko na-appreciate ang baking. Dun nagsimula yung passion. Nung na-try ko na perfect ko yung tinapay. So, in addition to bread, ano pa yung nabebenta niyo sa bakery niyo? Gumagawa kami ng sariling peanut butter. Wow. Yung peanut butter ng Philippines, di ba, matamis, gano'n. Unlike sa abroad na medyo salty. Salty. So, yun, sinesell din namin doon. Tapos, gumagawa din kami ng coffee. Naggagawa kami ng leche flan. So, lahat ng Filipino delicacy. So, Filipino delicacy. Yeah. So, would you say that a lot of the locals sa Spain like the Filipino delicacy? Tinatry nila at nagugustuhan nila. Siyempre, Talaga. una, kasi dahil may mga pila parang curious yung mga Espanyol. Ano ba naman itong pila na to? Tapos nasa building kami, nasa baba kami, ano yung naamoy namin? So, dun pa lang, nakikurious sila, ano to? So, pag tatry nila, kunyari, kakain sila, o labas na sila. May babalik sila nung pag natikman na nila. So parang kami, wow, kahit ano sila, hindi sila Filipinos, nagugustuhan nila yung bread. Exactly. Oo. So, do you find it difficult to manage the bakery though? Because for a lot of the time, nandito ka sa Philippines. And when you fly there, you can go only a few weeks at a time, di ba? And like you said, minsan, mahirap to run a business when you're not on top of it talaga. Obviously, may help ka ng titas mo. But do you also find it challenging for yourself na because you're not there all the time, minsan napaparanoid ka? Are things going okay and everything? Actually, siguro ang laking factor na family business siya. And then, meron kasi kami kanya-kanyang task. So, kahit wala ako sa Spain, ako yung sa social media. So, ako yung parang walking endorser. Alam mo yun? So, pinopromote ko yung Farm de Manila, sila tita naman, sila yung bahala sa mga bread, sila yung bahala sa pag-introduce sa mga bagong bread. So, kanya-kanya kaming task. Kaya hindi siya naging problem sa amin. Kasi team nga kami. So, may kanya kahit tapos family pa kami. And then, iba din talaga yung pag may puso ka dun sa business na yon, you always go beyond. True. Diba? Yung parang lahat, walang limitation, lahat gagawin mo para maging successful yung business. Some people say, di ba, na it's good to have family as your business partners because lahat kayo invested to some degree. But there are times din na minsan there might be disagreements, diba? And mas mahirap kasi family kayo. So how do you deal with that when there are times na ikaw and yung mga tita mo, you don't exactly see eye to eye on everything? How do you find that middle ground? Nagmi-meeting kami, nagzo-zoom, messenger, tumatawag sila, tita. And then nung nandun naman ako nakabase sa Spain, every day off, may day off kami kasi kami workers, di ba? So, day off ng mga inday. So, kami, kakain kami, ititreat namin sarili namin. And then, mag-uusap kami, eto, ganyan-ganyan. Meron tayong kailangan ayusin sa ganito, kailangan natin magdagdag ng ganitong equipment, o kailangan natin focus tayo sa ganito. So, communication din talaga. True. And then talagang malaking factor talaga yung puso naming tatlo, yun yung common denominator. Tapos mahal pa namin ginagawa namin. Kaya, alam mo yun, less problems. You mentioned social media, no? And nowadays, you can't really do marketing na wala kang social media kasi social media is everywhere. In your experience and having success in the industry of social media, what is the best way to utilize social media to help your business grow? What are some of the tricks that you have learned personally that you would say can really help others grow their business? Kasi yung social media na ngayon is the new TV. Correct. So, ang tao lagi na siya nagsascroll. So, para sa akin, talaga ang laki ng influence, ang laki ng factor pag nagpo-post ka everyday. Everyday dapat. Everyday. And then, hindi lang yun. Siyempre, yung pinopost mo, talagang quality, masarap din.
Diba? Parang yung word of the mouth yan na parang, sige, nakita ko sa social media, puntahan ko. Grabe, ang sarap pala. So, ikaw, isi-share mo sa mga kaibigan mo. At saka nakakatuwa lang dun sa business ng Form Them Manila. Nagiging tourist spot na siya. For the Filipinos din, di ba? Oo, kunyari from Belgium, from London, pupunta sila. Nagti-take out sila. Wow. Tapos pagtanong namin, paano niyo po nalaman? Kasi nakita ko po sa post ni Rad. Nakita ko po, shinare po nung friend ko. So, ganun kaingay. Alam mo, ganun, ang bilis. Diba? Kaya sabi ko, iba din talaga ang factor ng social media ngayon. Pero how do you find content to post every day? Planado ba yan? Like ahead of time? Okay, for this week, Monday to Sunday, ito yung post? Or is it parang everyday? Ano feeling ko i-post today? Yan po-post ko. What's your style? Actually, wala eh. Ang style namin is kung ano yung lalabas na brand, video, voice-over, pag nandito ako sa Philippines, and then post. Okay. Ganun siya. So you edit the videos, you post it. You do everything. Ako yung naka-assign sa social media page. Pero minsan, pag may laro ako or hindi ako makaka-post, tinutulungan ako ni Ate Erlene. Okay. Grabe, how do you find the time to do everything, no? Parang playing social media. Actually, di ba sabi ko a while ago, yung schedule ko ng training ngayon, madami ako nagagawa. Nakakapagturo ako, nakakapag-post ako, nakakapag-isip ako ng kung ano-ano. Kaya, okay yun. Yeah, because management. Pilates instructor ka din. Yeah, sa gabi yun. Tapos may non-profit ka pa to help the less fortunate. And I think part of the reason why you're able to do that is because yung mga lifestyle habits mo complement yung work lifestyle mo. Like, you go to bed before 9 p.m. every day. Yes. Diba? 8:30, minsan tulog na ako. 8, tulog na ako. So, that's Friday, Saturday nights too. Oo. So, wala kang gala-gala. Wala. As in, by 8:30, awake by 4 o'clock and work. Were you always like that? Pag off day naman namin, siyempre gising tayo mga 7, 8, gano'n. Off day mo, 7, 8, grabe. Yun yung parang everyday ka. But were you... Sabi ko, gumising ako kanina. Galing sa training. Gumising ako kanina pa akong 4 a.m. Sabi niya, 4 a.m. Patulog pa lang. So, were you always like that? Or was there a time in your life na you had to tell yourself, kailangan, I'll take this seriously na and I'm gonna change my lifestyle? Change? Yun na yung parang naging lifestyle ko. Mas maaga ako sa FEU. 7:30 ako tulog. Wow. FEU. So, ngayon nag-adjust na medyo tayo, nagsa-social media. So, 8:30, late ko na niyan, 9:30. Pinaka-late. Pag may training ako, pinaka-late ka na. Have you ever slept past midnight in your life? Ever? Pag may event or gano'n. Pero na ako noon, parang iba na yung isip ko. Tapos minsan, kunyari meron kaming event. Like, championship kami, tapos merong party, tumatakas ako. Tapos, kunyari, alam mo ba, meron dumating na time na late ako natulog, kinabukasan nagkasakit ako. Talaga? Hindi talaga ako sanay. So, sanay ka sa mga routine mo. You need to stick to your routine. Even may game ako, gumigising umaga, nag-workout muna ako, nap ako, tapos punta ako sa game. Wow. Siguro dahil yun, na-use na ako sa ganon. Parang, pag nawala sa akin ang exercise, pag nawala sa akin yung mahabang tulog, parang hindi ako seryoso. How about yung diet mo and your eating habit? Particular ka about what you put in your body? Well, hindi ako nagda-diet. Talaga? Hindi ako nagda-diet. Really? But you have like non-negotiables na bawal yan, or lahat? Hindi lang ako nagsa-soft drinks. Hindi ako nag-alcohol. Yun. So, meron ako, medyo ako sa chips pag nag-crave ako. I mean, you have to. Yeah, pag may chocolate, pag nag-crave ako, pero hindi siya lagi. Coffee, pag before training, gano'n. How important are the friendships in your life in allowing you to thrive in your businesses? Is it good to have, obviously you have family, but sometimes you work with family na din, diba? So what does it mean to you to have friends, whether sa volleyball life mo or outside the volleyball, that you can rely on para sa mental health mo din, diba? To kind of keep you balanced sometimes. Pero actually, I'm a person, sobrang friendly ako. Pero hindi ako mas-socialize. So, di ba, may ganong klaseng tao. Parang, okay ako sa inyong lahat, pero mas gusto ko sa bahay lang ako. Chill lang. So, pagdating sa business, ganon din ako. Okay. Yung parang, sige, ako muna, absorb muna ako, ganon. And then, makikinig lang ako sa story ng iba. Pero babalik pa din ako sa akin lang. Right, Gets mo yun? Kaya siguro yun yung sinasabi ko na downside na wala kang mentor. Pero siguro, dahil nga ngayon, dahil naka-expose na ako sa mga bosses natin sa Farm Fresh, sila Boss Frank. So, mas natututo ko.
So, yung mga manager ko, nagsasuggest sila ng ganito, o anak, tama na yung ganito, huwag ka nang pumasok sa ganyan. So, ayun. Pero before talaga, as in, ako lang lahat. Ako lang brain, execution, lahat. Lahat. Oo. Wow. Kaya siguro, kung may talagang sinusundan ako, alam mo yun, mas broad yung mapupuntahan natin. Pero sa pagdating naman sa bakery naman kasi, andyan si tita, yung mga dalawang kong tita, and they're very, experience talaga in terms of sa baking talaga. So, wala talagang problema. 10 years na sila nagsusupply sa Barcelona. So, talagang kabisado na nila lahat. Kumbaga yung panlasa ng Espanyol, panlasa ng Filipino. So, okay tayo. Would you open a restaurant also since mahilig ka magluto ng ulam one day? Nag-open na ako, pero not a restaurant. Yung sa food park. Sa food park, yes, okay. Diba mahilig ako yung mga food truck, ganun? Yeah, okay. Mahilig ako sa per stall. So, mahilig ako sa seafood. So, nag-open ako Captain Shock. So, shrimp, tapos yung malalaking squid, nag-open ako noon. Kaso fad lang naman talaga yung ganong type ng business. So, hindi siya ganon nag-grow. Pero would you want to open like a proper restaurant one day? A cafe? Mm-hmm. And what kind of food would you serve? Pero, yung alam mo, magsaserve pa din kayo ng mga palabo, yung mga Meriela, Filipino pa din. Yes. So, si Foreign de Manila, magiging Foreign de Manila Cafe. Right. Pero yung coffee then, would you have like creative coffees or yung mga basic coffees? Oo naman. So, yung may mga latte, so mga frap. Yun, nagsisell na tayo sa Foreign de Manila. Papaturo tayo kay Zeus. Zeus, dadalhin kita sa Barcelona. Shout out. Shout out to Zeus. So, it's timing na lalabas natin to in March, right? Yeah. Because I think fair to say na sometimes women in particular hesitant sila to be a boss or to be, head of businesses. Yeah. Because a lot of them growing up, they're told, diba, na hindi mo kaya yan, dapat tahimik ka lang, dapat dyan ka lang. Do you feel it's a source of pride for you na you can prove out there to other women na kayo din, kaya niyo maging boss? Naman. What does that mean to you? Siguro pwede natin sabihin, historically speaking, male ang nagdo-dominant in terms of business. But ngayon kasi, ang women, di ba? Women nag-i-empower na yan Kasi alam na natin laruin kung paano natin i-handle yung strength natin. Tama. Like for example, sinasabi nila, women are very talkative. Pero ngayon, nakita mo sila as a speaker. Nagiging dominant sila in terms of sa media. So, nagagamit na nila. Kung ano yung tingin ng taong nagiging weakness namin na parang, hindi, ang daldal naman nito. Pero hindi nila alam, may nag-excel sa ganong klase. So, for example, meron naman ang mga women sinasabi, hindi, magaling lang sila magluto. Nasa bahay lang sila. Ano lang sila, yung parang wife, lang. Pero hindi mo alam, sila na yung chef. Tama. So, ngayon, nako-convert na natin yung tingin ng tao, yung standard na mundo na parang, pangbahay lang sila. Ngayon, natatranslate na natin sila into their strength. Yes. Nagagamit na nila yung mga talent na akala nila, ito lang yung alam nila, pero nagiging positive side na siya. So, para sa akin, sobrang, siguro dahil nag-i-evolve na din yung mundo, alam mo yon, kahit may standard tayong sinusundan, pero ngayon, naaaral na natin. Siguro malaking factor din yung social media kasi nagiging platform siya na hindi mo kailangan na, isabi ko nga na madaming money para lang, alam mo yung i-present mo yung sarili mo as a businesswoman. Ngayon, nagagamit mo na yung platform ng social media para i-present yung sarili mo. You should actually do more speaking then about how to teach others about business. In the future, para pwede ka magiging parang sa masterclass online. Yung online instructors, diba? Now, we'll get to some volleyball, but before that, in the future, let's say na you grow a family, right? And you're the head of the family and you have to balance family life with the business life. How would you do that? Would it be just more time management or would it be a matter of knowing where your priorities are? Siguro involve mo yung family mo. Involving family. Involve mo yung family mo. Siguro yung pinaka-best way para, alam mo yun, mas magaan yung flow ng business pag part din sila. Yes. Na kahit bata pa sila, ito yung business natin, so isama mo sila kung paano mag-bake. So yun. Wow. Alright, let's get to some volleyball because a lot of people still love you as a volleyball player. Diba? They follow your career. They want to see what you're up to. What do you think of the current state of volleyball in the Philippines right now? We've seen ang laki ng growth over the last 10 years.
compared nung nasa college ka, compared to where we are now, grabe, di ba? Like, I would even say na there are sometimes volleyball is the most popular sport in the Philippines. Yeah. Talo pa nila yung basketball. Yeah. Yung PVL, minsan natatalo ang PBA. Di ba? Yung UAP volleyball, minsan mas madaming fans pa sa UAP basketball. Are you happy to see that? And number 2, what would you like to see more to see Philippine volleyball grow? Of course, syempre happy tayo and part tayo ng history na yun. Yes. So, her story, di ba? Yes. From napupuno mo yung gym ng FEU, ng UP, sang napupuno mo na ngayon yung Araneta, MOA. 25,000 people, di ba? Yeah. So, part tayo. Yung transition na yun, sobrang happy ako kasi lalo na ina-acknowledge na, nagsimula din sa kanila yan, na part sila ng history na yan. So, syempre, sobrang overwhelming and happy ako na mas ano ba yun, parang mas nag-gain ng mga batang generation ngayon. Yung, alam mo yung kahit pinaghirapan, pero sa kanila, parang, happy ako na naging part ako nun. And yan na sila ngayon. Ayan, ganyan na sila naglalaro ngayon sa malaking stadium na sila. So, sobrang sobrang para sa akin, accomplishment yun as an athlete. So, tawag na natin sa'yo sa OG. OG, the original, di ba? OG. How about in terms of competing in the international stage? What do you think the Philippines as a volleyball program can do to get even better? Sa grassroots ba yan? Dapat sa grassroots? Actually, pag gusto mong maging successful international, consistency. Yan naman yung naging big factor kung bakit parang pag ganyan up and down ng Philippines. Kasi yung consistency. But now, na nagkakaroon na ng suporta, like meron ng Alas Pilipinas. So, eventually, papunta na din doon. Pero what if kung sinimulan mo dati pa? Diba? Ano na kaya yung Philippines ngayon? Siguro kasabay na natin yung mga Japan, yung Thailand. Pero siguro ngayon, I can say na mas okay yung suporta. What are the similarities in succeeding in sports that can get you to succeed in business? So basically, how did your sports background help you become the businesswoman you are today? Attitude. What kind of attitudes? Courage. Courage, okay. Tsaka yung kung paano ka talagang maging palaban talaga. Yun talaga eh. Kasi yung iba, parang natatakot silang subukan. Yes. Ang mundo naman natin, ang buhay natin, risk naman talaga yan eh. True. Nabubuhay tayo na hindi nga natin alam kung hanggang kailan tayo. Why? True. Parang why don't you try it? Hindi mo talaga siya malalaman kung hindi mo ita-try. Hindi, parang leap of faith lagi eh. So magtiwala ka kay Lord, pero susubukan mo. Bibigyan mo siya ng action. Hindi parang, Lord, please, bigyan mo ako ng ganyan, ganyan, ganyan. Lord, gusto ko subukan. Pero andyan ka na nakaupo. Tama. So ikaw, push talaga. Parang kang naglalaro sa court, sa business. Parang kung wala kang push, kung wala kang palo hanggang 5th set, ay hindi magiging angat yung business mo. So siguro yung attitude na maging palaban ka talaga. And yun, huwag ka matakot. Ba't ako matatakot? Parang ganon, di ba? Kasi dito naman sa mundo, hindi naman tayo permanente. Bakit hindi ko susubukan? Actions over words dapat. Alright, last 2 questions. Second to the last. If you could talk to yung 16-year-old self mo right now and give her advice, the version of you back when you started selling yung t-shirts with your face sa FEU, what advice would you give your old self? Siguro, pwede ko din sabihin na take it slow. Kasi ako, so sobrang aggressive ko. Parang kakasimula ko pa lang, gusto ko na move on to the next. Gusto ko na mag-hop. Parang, hindi. Kung kakausapin ko si Rachel, lang, take it slow. Parang, aralin mo muna to. Tingnan mo muna kung ano yung matututunan mo. Tingnan mo kung ano yung para sa'yo. Tingnan mo kung ito ba talaga yung gusto mo. Hindi yung parang, hindi, kaya ko to. Hindi ganyan-ganyan. Hindi ganyan-ganyan. Hindi ganyan. Pero ngayon, natuto na ako. Lagi sabi, hindi. Hindi na ako maglalabas. Hindi na ako magbe-business muna. Ayusin ko muna to. Ganun na yung ano ko siya. Ganun na yung thinking ko. Hindi katulad dati na, hindi, subukan ko yan. Hindi, kaya ko yan. Hindi, ganun. Pero, ang dami ko naman siya natutunan. And nag-grow naman talaga yung business. Meron ako mga businesses, kaso dumating lang yung pandemic. So, doon ako medyo nahirapan. Nahipitan. Alright, last question. Rachel Andakis, what is your why? Why? Yes. Why? Anong why ko? What is your why? Meaning, what is your purpose every day? Why? Okay, purpose. What is my why? Siguro lagi ko sinasabi na
I want to inspire. Okay. Kasi unang-una, hindi ako marunong mag-volleyball. Pero hanggang ngayon, naglalaro ako. Hindi naman ako mayaman, pero bakit may business ako? So, gusto ko yung action ko, kung ano ako, kung paano ako sa tao, kung paano ako yung mag-isip. Nakaka-inspire ako ng tao na hindi ko alam. Yes. So, lalapitan ako, oy ate, ginawa ko to, tumutulong na ako dahil sa'yo. Siguro, inspire pa din and know your passion. And, ano pa ba? Why? Kasi masaya din ako sa mga ginagawa ko. Siguro kaya din ako tumagal dito sa industry na to kasi gusto ko lang maging masaya. Wow. Kasi pag masaya ka, mas nai-inspire mo, nare-reflect mo yun, na ano mo yun sa mga ibang tao. So, ayun. So, okay, may isa akong pahabol. I just have to ask because it hit me just now. What is your definition of a girl boss? Girl boss? You know how to handle failure. And you know how to use your strength and weaknesses. So, hindi porket na babae ka, parang, hindi, hanggang dito lang. Para sa akin, yung babae, kayang gawin lahat. Kaya mong gawin kung ano nagagawa ng ibang tao. And siguro, pagdating sa buhay, ang girl boss para sa akin, stay humble pa din. Stay humble. Matuto kang maging sensitive sa mga taong makakasama mo, sa mga taong nakakasalumuha mo. Lagi mong i-feel yung fit mo na nandun ka sa posisyon nila. Kasi napakaliit ng mundo para magkaroon ng kaaway. Siguro kaya ako naging hanggang ngayon girl boss kasi iniisip ko yung ibang tao. And ayun, know your strength and weaknesses and know how to handle it. Rachel Andakis, an OG in the volleyball scene, but still very young as an entrepreneur. We will continue to watch you. Thank you. Thank you so much. Good. Good job.